Mga Karaos, good morning. Ayan, maulan na umaga ngayong Sabado, December 28. Ayun yung tropa. Papuntang Anyana na po yun. Ingat kayo ha, ingat, madulas. Wala tayo. Sa gilid lang, inaasahan natin. Walang tulo po yung bubong na ginawa po. Yan, may outlet ako dito. So may mga saksakan ng switch dyan. So wala rin po siyang tulo, pero wala pa po siyang flashing. Ayun, kagaya po. Pa kaming ginagalaw rito sa taas, pero very good naman. Yan, wala naman siyang Good morning, Gregor. Boss. Yan, start na po sila rito. Dati kasi pumibili. Ayan, tapos sa mga masilya, yan, inulit na po lahat yan, pati rito sa taas. Wala kaming bahay sa Metroville. Halos ganito yung tema nun. Kukuha, kaso nga lang, nag-aalangan akong buti. Ito mga Karaos, magandang araw po sa ating lahat. December 28, araw po ng Sabado. Ito yung lagay po ng ating panahon. So medyo apektado yung mga project natin pagka ganito. Siguro ang gagamitin ko yung natin, yung Honor Type Jeep muna. Hindi rin ito pwedeng electric bike natin. Saka itong isang sasakyan natin. Kasi medyo po may kailangan yung ibang tropa dun sa site. So isa-isahin natin. So, check natin kung ano yung mga ma-accomplish po natin ngayong araw po ng Sabado. Tapos ganito pa yung weather. Kaya ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw po na to. And enjoy watching. Tara, let's go. Ayan, start na tayo. Bali, Honor Type Jeep yung gamit natin ngayon. Hindi pwede si electric e-bike sa mga ganito, sa mga ganitong sitwasyon. Ayan, syempre, mababasa po siya. Yan, naambon. Ang gamit nga po pala nating camera ay sa iPhone. Mahina kasi si GoPro sa mga ganitong klaseng panahon. Medyo malabo, diba? Kaya ito muna gagamitin nating camera hanggang maghapon. Ayan mga Karos, hindi sana ako magpapapasok ngayong araw kasi nakita ko na yung sitwasyon kaninang mga bandang alas 7 pa lang. Sabi ko, itong ganitong klaseng ulan, ulang mayaman to. So, mas apektado yung project natin kapag ganito, walang hintuan. Di bali nang malakas. Pero minsanan lang, pero kaysa sa ganito, na dire-diretso, hindi tumitigil. Mahina nga lang yung ulan, pero dire-diretso naman. Yan, pupunta ko muna yung project natin dito sa phase 1. Medyo maraming kailangan dito. Yung bubong kasi nito, pinatatapos ko sa harapan para masukatan na lang po sana ng isang sukatan lang para sa mga flashing and capping. Hopefully nga, magpapadeliver sana tayo today. Kaso nga lang, ganito naman yung sitwasyon ng weather natin. Dito na tayo sa project natin sa phase 1. May dala nga pala akong isang 1x2 na bakal. Ayan. Gagamitin yan sa paglalagyan ng installation ng mga ilaw sa harapan ng bahay. At saka nagdala na ako ng pin light. Medyo madilim na po kasi dito sa project natin. Gawa na nalagyan na po ng mga bubong. Ibaba ko lang to. Bali, ito yung sitwasyon natin dito. Kaya ito pinapatapos ko para maiwasan na po natin na mabasa rito. Bali, ganyan naman yung panahon. Naka-ready lang naman tayo kapag okay na. Ay, si Rusty. Oh, good morning, Rusty. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Ay, may gagawin pa naman dito habang umuulan. So, ang finish ng ceiling natin, bali, Phison board. So, Sierra board po yung brand nito na 1/4. Kuya Boy, good morning po. Ayan, nakikita natin ibang mga problema rito. May tulo, yun o. Yan, hindi pa namin ginagalaw yan. Wala pa po kami ginagalaw rito. Tapos dito sa likod, sa ginawa namin extension, asahan na natin, meron syempre. Yan, wala pa po kasing mga flashing yan. Pero pagdating naman dito sa gitna, ayan o, very good o. O, diba? Napaka very good dito sa bandang gitna. Dito, makikita nyo kung may tulo kasi naka-insulation tayo ng Hardiplex. So, ito, wala tayo. Sa gilid lang, inaasahan natin yan, syempre. Wala pang mga flashing yan eh. Ang flashing, ibig sabihin nun, tatakpan niya po yung mga edge, yung mga dugtungan. So, para pag umuulan, hindi lulusot ang tubig, di ba? So, ganun din dito. Ayan o. Kita natin yung markings. Yun, hanggang dun. Pero dito sa gilid, magtataka kayo. Walang katulo-tulo yan. Wala pang flashing kasi nakasagad yung yero. So, nakasandal po yung yero natin dito sa firewall.
So ganun din po dyan. Walang tulo po yung bubong na ginawa po natin dyan. So ito muna, nakapagbigay na ako ng mga instruction kasi ito po yung magiging pinaka-kitchen counter niya. Yan, may outlet ako dito. So may mga saksakan ng switch dyan. Tapos kahit yung lutuan nila, isa ordinary lang. Naglagay pa rin ako ng abang dito sa may bandang baba. Sakaling magbago yung isip nila. Balang araw, ipa-renovate ulit nila. May abang na tayo. Tapos dito, naglagay na rin ako ng rito, ng saksaka para sa rain shoot. So, ito muna yung asikasuhin nila kahit na umuulan. Ayan, may gagawin pa rin po rito. Ayan. Sige, lag. Kaya? Sige. Nandito naman tayo sa phase 3. Ayan, check natin ta. Yan, yung bubong na ginawa namin dito sa harapan. So, wala rin po siyang tulo. Pero, wala pa po siyang flashing. Ayun, nakagaya po nun. Yan, kaya tumatagas dyan. Wala pa pong flashing yan. Pero, yun dito naman po sa mga bubong, sa dugtungan, very good naman po. Yan. Okay, bati tayo rito. Kuya Doming, sino kasama mo, Kuya Doming? Ikaw lang? Wala si Mark. Good morning po. Good morning. Ayan na. So, lalagyan ni Kuya Doming ng forma to. So, parang magiging lintel na, Kuya. Kakaroon ng lintel. So, advantage din naman po sa atin to mga karos na yung manpower, kung wala naman pong gagawin sa site, mas maigi na nga rin na kahit paano may bawas. So, hindi siya nakapasok. So, ikaw lang na. Oo, kasi magkakaroon sa namin, tamang-tamang na sila dito, kinuha yung sangilaw. Sa bagay. Sakto. Kaya mo na mag-isa yan, Kuya. Ayos ka naman dito. Kompleto naman gamit. Sige. Kaya mo na si kasuin ni Kuya Doming. So, lahat ng roughing dito, kailangan matapos muna. Pagka natapos na, proceed na tayo sa ceiling framing. So, ito may nasimulan na rito pero hindi pa tapos. Ayan. Isa sa mga gagalawin din namin dito, yung bubong ng second floor. So, wala pa po tayo sa part na yan. So, syempre, may repair and maintenance tayo sa lahat ng mga bubong ng second floor. Syempre, may mga may mga tagas yan, panigurado. Check nga natin, tingnan natin. Kasi yung ulan na to, matagal eh. Matagal ang ulan. Dito may ginawa na po kami. Ayan o, tuyo na siya. Ayan o. Yan, may ginawa na po kami dyan sa taas kung ba't wala na po siyang leak problem. Pero, aning pa po namin yan, dodoblehin namin. Yan o. So, wala pa kaming ginagalaw rito sa taas, pero very good naman. Yan, wala naman siyang katulo-tulo. Ayos. Yan. So, ito muna yung update dito sa mga gagawin ni Kuya Doming. Si Kuya Boy, lilipat po siya rito pag natapos po siya dun sa phase 1. So, sakto lang. Kahit mag-isa lang muna si Kuya dito. Unti na lang eh. Matatapos na yung mga rough finish natin eh. Unti na lang. So, ito, pinaayos ko, pinapantay ko to dahil wala sa hulog. Tapos yung mga palitadahin dito, halos okay na din. Naisaayos na ni Kuya Doming. Yan dito na lang. Si Louie pala, lilipat dito para ayusin yan, yung mga yan. Tapos after nun, tiles na, tiling na. Yan na. Yan, may mga papalitadahan pa pala rito. Yan pa pala, no, Kuya? Wala, mapantay natin yan. So, Kuya Doming, ingat ka rito. Punta-punta na lang po ako. Iya nga eh, kasi nakabike lang tayo. Panalangin natin, parang mamihina naman eh. Yun lang ang disadvantage natin. Uwian po kasi ang mga kasama natin. Okay, tara. Biyahin naman tayo papunta ng phase 4. Dito sa phase 5 Lumina Homes, meron na lang ako isang unit dito na hindi pa na-turn over. So yun yung dito sa may block 5. Yun yung tinanggalan na namin ng mga gamit at materyales. So dahil ganito yung sitwasyon ng panahon, so mag-a-adjust pa tayo ng mga 2 days pa. So bago natin ma-turn over. Actually yung unit na yon, balak talagang ipatapos ni client. Siyempre kahit tapos na yun sa second floor niya, hindi naman yun basta-basta matitirhan pa. So sa mga hindi nakapanood ng video natin yon, kung medyo nagmamadali kayo, pwede nyo panoorin dito sa FB Reels natin. So ito yung kanyang video na ginawa ko. Puntahan nyo na lang.
At saka mag-follow na rin kayo sa aking Facebook page na Lishin Akira. Yan. So punta naman tayo ng phase 4. Kakamustahin natin yung project natin dito kila Kuya Dindo at saka dun kila Ricky. Doon sa trabaho kila Ricky, tingnan natin kung ano yung gagawin nila. Dahil ganito nga yung sitwasyon ng panahon natin. Dahil ang assignment natin doon is yung extension. So meron pa tayong isang ano doon mga karoos, isang project na row house doon. Doon lilipat sila Kuya Doming. Actually dapat sila Kuya Doming tsaka si Mark doon na po sana pipwesto ngayong araw. Medyo alanganin eh, naulan. So ito naman mapapanood nyo sa mga videos ko araw-araw. Ito yung mga reality talaga na nangyayari sa renovation. Kaya nga dun sa mga balak na mag-uumpisa pa lang na mangontrata kahit na maliit na bahay lang, ito yung mga harapin natin sa araw-araw na buhay natin sa pagre-renovate. Yan. So nakakagaan na ng trabaho kapag may regular ka ng contact sa mga supplier. So hindi mo na bibilhin yun. Tsaka advantage din, stockpile. Kaso nga lang, maliliit lang ang mga bahay dito sa Lumina. Hindi kagaya doon sa project natin sa Anyana, kahit damihan natin ang damihan yung materialis doon, okay lang kasi maluwag. So dito, kailangan madiskarte din talaga tayo sa pag-handle din ng mga materialis kasi sobrang sikip. Pero ang importante, handa tayo sa mga ganitong sitwasyon. Kagaya na nakita nyo, yung mga project natin, kahit umuulan, may gagawin yung tao. Di ba? Napapansin nyo, may gagawin at may gagawin. So ang mahirap lang talaga rito, yung kagaya ng extension, yung mga front and back extension, sa mga mason, mga outside na trabaho, roofing, yan ang mahirap. Talagang maantala talaga. Yan, sa phase 4 muna tayo. Tara. Dito naman tayo sa phase 4. Ayan, sa nakikita ko mukhang hindi nakapasok yung mag-partner na si Ricky at saka si Badong. Ayan. So ayos lang po yan kasi hindi naman natin pwedeng ipilit. Ang isa sa mga trabahong pwede po sana nilang gawin dito, yung installation po ng ceiling framing at saka nung ating insulation gamit po yung hardiplex. Kaso nga lang napakarami pong gamit kasi dyan po sa loob na pinagkasya na po natin. Siguro naisip na lang po nila na hindi po pumasok. So tayo po hanggat maaari gusto natin magpapasok ng tao kasi ilang araw na nga lang po yung pasok natin kasi mag-holiday na lang po uli. Kaso nga lang hindi po talaga kayang ipilit. So wala rin po kasi tayong location na mapaglalagyan din po sa kanila. Yan na. So ang mga tao po natin nakasama dito, may mga expertise po sila. So hindi po natin sila pwede basta-basta ilagay sa isang project kahit na bakante. So meron po talaga tayong nilalagay dun sa mga project natin na kung saan dun sila expert. So ganyan din po tayo mag-handle ng mga tao regarding po sa ating transition and workflow. Importante po yan. Shoutout po kila ma'am, ginawa po namin na bahay. Ang ganda-ganda pa rin hanggang ngayon. So diretso tayo kila Kuya Dindo. So ang absent natin ngayon 3 dahil sa ganitong panahon. Pero tayo naman kung sakaling makakapasok sila, hanggat kaya natin silang bigyan ng deployment, bibigyan natin. So sana tayo, naligaw yata tayo. Dito tayo. Ito, tayo rin yung gumawa nito. Ang ganda-ganda pa rin. Yung mga night turnover natin, nag-aabang din ako sa kanila kung may report sila sa tuwing umuulan. So nag-aabang din tayo. Kasi meron niyang 6 months validity regarding po sa mga warranty. Lalo-lalo na sa bubong, sa roofing. So ito tayo rin gumawa nito, di ba? Yan. Ay, ganda-ganda pa din na. So wala naman pong kaso ng leak problem. Kahit po yung malalakas na ulan, naman po tayo sa kanila, nakasubaybay lang kung sakali magre-report sila. Naghihintay lang naman po tayo sa kanila just in case na magre-report sila na may leak problem sa kanilang unit. So as long as na, pero ang payo ko naman po sa kanila na i-maintain, hindi naman po pwedeng pababayaan lang din, di ba? Yan, malapit na tayo kila Kuya Dindo sa pangalawang kanto. Yan, dito na po tayo. Nakalimutan ko nga po palang batiin ang aming mga kliyente. Good morning po sa inyong lahat. Yan, isang maulan na araw, no? Ang sarap magpahinga sa bahay.
Andito si Master Dindo. Good morning po. Good morning! Yan, morning. Tsaka si Kuya Rigor. Good morning, Kuya Rigor. Morning, boss. Yan. Start na po sila rito. So, sa TV console muna yung binabanatan ni Kuya Rigor. Actually, may sikreto si Kuya Rigor dyan eh. Ano ba sikreto mo dyan sa lacquer primer? May halo yan, di ba, no, Kuya? Yan, hinahaluan. Patching compound. Yan, patching compound po. Tapos napakaganda na pong ipahid yan dito. Yan ang nagsisilbing pati. So, dati kasi bumibili pa kami ng lacquer pati. So, subukan na namin to. So, subok na siya. Maraming beses na sa mga project na ginawa namin. Kukunin ko rin yung boss, yung sander ng bako. Ah, sige. Dala ko ah. Yan ba yun? Hindi, luma. Ah, sige. Maano po. Aha. Ayan, tapos sa mga masilya, yan, inulit na po lahat yan, pati rito sa taas, sa kisame. May kukunin lang po silang tuntungan dito na mahaba. Ayan, tapos ang desisyon ni client sa mga kornisa, ano po to? Kulay black. Naalala nyo ba yung ginawa naming bahay sa Metroville? Halos ganito yung tema nun. So sa kornisa, black. Dito sa may framing black at saka rito. Yan, dito babagay yung kasi yung mga accessories dito black. Start na po sila. Yan, bali primer, no, kuya? Para sa ceiling. Sa kisame nga po pala, yan ang gamit namin, Boysen. Yan. Boysen pang primer. So dito naman, marami naman po magagawa dito. So matagal na trabaho rin po to. Yung pagpipintura, preparation dito. Kaya kahit na umuulan, so tuloy-tuloy ang trabaho. Apektado lang kami dun sa spray. Yung sa pagbabarnis. Pag nagta-top coat na kami, tapos ganyan yung weather. Kasi mas maganda doon, yung tamang-tama lang yung weather. Hindi masyadong malamig, hindi masyadong mainit. So, ito na muna po yung update dito. Napakarami pang gagawin dito. Then, sila Master Bata nga po pala, pumunta na rito nung nakaraan. Sinukatan na po yung cabinet dyan. So, yung cabinet gawa sa aluminum. Tapos, parang modular type yung, yung design. Tapos drawer na lang kasi hindi na makakapaglagay ng pull-out basket sa ilalim kasi ganyan lang po talaga kalit yung kanyang kitchen counter. Then dito naman yung tubular WPC. Halos kompleto na tayo. Screen door, sliding door sa TNB. Tapos dun po sa dulo, burning po at saka sliding. Tapos dito naman sa dulo yung pintuan. So yung pintuan nito wala pa tayong onhan. Yan bali... Ngayon po natin makukuha, kaso nga lang, nag-aalangan akong kunin yung pinto. Ganyan yung sitwasyon. Kapag uminit-init, kukunin po natin. So, nandun na po siya sa JKJ Tile Center. Pipikapin na lang natin. Yan na yung cornice. Ang ganda na. Yeah. Ganda rin. Yan, raw house lang po to, pero kita niyo naman. Ganda. Tapos bukas, sila Sir Jad De Leon naman ang pupunta rito. Ipapa-ocular na po natin to. Then ipapakabitan na natin ng isang aircon dun sa dulo. Bali, meron na siya nakabang na copper tube line na yung release ay nandun sa taas. Yan, ito muna yung update. Mamaya sa Anyana project naman po tayo. Bumuka yung payo ko. Sa Anyana project naman po tayo mamaya. Sana tumigil na po yung ulan. Ayan o. Umina na nga yung ambon. Ayun nga lang. Yung kalangitan medyo madilim. Panigurado ito maghapon yata ito. Basta wag lang uulan na malakas. Tara. Magtatanghali na. Nandito tayo sa City Mini Home Depot Tile Center. Yan, gumaganda-ganda na yung weather. Bumili na ako ng tiles, nakakulan doon sa harapan ng bahay. Sa ginagawa nila bilog. At ganito po yun. Yan. Siyempre, pahabol na to. Kaya kailangan Kaya kailangan ipapa-request natin. Double check, kagaya nito may basag. Para maiwasan na natin yung pabalik-balik. Tapos bumili na rin ako ng pintura na gagamitin sa kornisa. Isang quart lang muna. Ilang kornisa lang naman yung naka-install sa ginagawa nila Kuya Dindo. Bali, iaabot ko na lang uli yan kay Kuya Rigor para hindi na tayo babalik ng phase 4 mamaya. Yan na.
Mga nasa 10 pa itong bibiling ko. Sa isang box 10, no? Yeah. Ayun, 8 lang, 8. Parang 8, mga ganun. 8 yata. Oo. Oh, yeah. Ayan, nakabalik na tayo rito sa phase 1 project natin. Ayan na, yung tiles na binili natin sa tile center para dito po yun. Yung mga kulang pa. Tsaka dun sa kabilang side. So, gumaganda na yung weather. Ang pinaka-priority talaga namin pag gumagawa kami ng extension, mabubungan po kagad. Yan, mahalaga po yan malagyan ng bubong. Kasi itong part na to, pwede natin gawing stock file. Tapos, syempre, pwede natin gawing working area yan para sa renovation. So, ang dami na po nagagawa doon. Kisame. Yan, bali, ang ano nga po pala nito mga karos, nadagdagan yung trabaho rito. Bukod sa tiles installation ng buong area, magkakaroon na rin po siya ng room division or room partition. Bali, 2 bedroom. Kaya medyo marami na po yung hardiplex na pinadeliver po natin dito. Yan, sana tuluyan na pong gumanda yung weather para malagyan po ng ng primer coat, tapos top coat, then lagyan ng insulation, then bubong. May mga bubong na po tayo dyan gamit yung long span na 0.5. Tapos yung mga flashing, pag natapos po yung renovation ng roofing, sabay-sabay na lang po natin susukatan para maipa-deliver natin. Kasabay na nung sa project natin dun sa phase 3. Yan. Ilang minuto na lang, break time na rin. Tapos mamaya sa Anyana project naman tayo mag-update. Silipin na rin natin habang nandito tayo. Ayan. Yun. Kisame. Okay mga Karaw House, after break time. So nandito na tayo sa Anyana project. Yan, magandang hapon nga po pala kila sir and ma'am sa may-ari po nitong unit na ginagawa natin. Yan, bali naantala po yung pag-install ng tiles dito. Gawa ng nag-uulan-ulan po kanina. So nag-focus na lang si Richard dun sa second floor. Tapos meron nga po pala tayong delivery ng buhangin na dumating. Ayan. So may buhangin tayo rito. Yan, hindi naman po nakakasagabal to sa trabaho natin dito dahil magiging stock file po talaga natin to. So hindi na po natin dinala rito dahil may pasumano na tayo rito banda. Yan, dito sila. Adonis, magandang hapon. Good afternoon. Yan, tsaka si Master Jojo. Good afternoon. Ay, good afternoon. Yan. So, ceiling framing dito. Ang ceiling framing namin dito, bali dalawang cove. Yan, dalawang cove po siya. Meron dito, tsaka dito banda. Tapos yung gitna, PVC panel. Napakahalaga talaga sa atin ng laser. Yung gamit na gamit. Maraming salamat sa mga boss natin yan dati na nagbigay hanggang ngayon. Makita po yung brand yan. Pag makita, matibay. Marvin. Good afternoon, Marvin. Good afternoon. So, ito rin. So, naantala rin yung pagpapalitada po rito para mapantay ng parang kagaya po nun. Ayan. Gawa na nag-uulan kanina. Yan, nagpa-deliver din po tayo ng gypsum board. Ayan. So, 2 piraso lang to. Nagagamitin po sa taas. So, ito na yung ating ceiling framing rito. Yan. So, ang kisame na gagamitin natin dito, bali, hardiplex po yan. Hardiplex board. Tapos may makikita kayong detress dito. Yan. Sa detress na tubo, yan, nilagay pa lang. Magkakaroon din po tayo ng mga air vents dito. Tapos ipapalabas po natin dyan. Dyan po banda. So, hindi na po natin bubutasan yung bubong. So, para sa range hood, exhaust fan, yan, range hood, exhaust fan. Tapos dito, ilalagay din tayo. At saka, dito sa TNB. So, inumpisa na po nilang i-block po itong dating window. Yan. Wala pa nga po palang mga waterproofing. Yan, kaya medyo nagkakaroon ng moisture. At saka dito. Kaya wala pa pong waterproofing yung mga labas nito. Pero wala naman pong katulo-tulo yung ating gawa sa bubong. So, solid na solid. Bulaga. Iba. Wall ceiling. Ayun o, naririnig na natin na may nag-tatamper na. Ayan, yung ating tiles. Ayan o. 60 by 60. Ayan.
At tapos mahuhuli na po yung tiling dito kasi tatanggalin po natin itong mga 1x1 tubular. Dadagdagan po natin yung bracing. Then yung pinaka-setup niya, nakahang po yung framing dito na mga nasa 5 cm or 7 to 8 cm. Nakahang siya. Tapos tempered glass po ito. Ganda ng tiles na napili ni ma'am. Ayan. Good afternoon, Kuya Sandy. Saka kay Kuya Richard. Ayun. Yun o. Ganda ng tiles Kintab na. Ganda. Ganda ng tiles. Yan na. Check natin dito. Yung gypsum board. Dito po gagamitin yan. Kasi naka-gypsum board po to. So, dito po natin gagamitin. Wala rin pong katulo-tulo to. So, pansin nyo sa hallway. Ito yung hallway natin. Then yung pinaka-disenyo ng tiles natin. Pinaka-haspi niya. Bali, papunta po dito lahat. Para yung pasok ng swerte, na blessing sa titira po nito ay maganda. So, ayon yan sa mga feng shui experts. So, kapag kaganyan. Ayan, kukontinue na po yan, papunta po dyan. So, ito yung tiles na ginamit natin, na design. Actually, nagamit na rin po namin to sa mga project namin sa Luminat. Ito yung napili ni client. Ayan. Diretso linis na, Kuya Sandy na. May foam ba kayo dyan? Meron. Ayan. Sige. Ito nga po palang hagdanan na to. Gawa po siya sa wood planks. Bali, kinuberan po namin to nung first day namin magtrabaho dito. Kinuberan namin ng packaging tape. Ayan o. Para hindi po siya magasgasan ng gusto. Pero hindi na po namin babaguhin to. Yung bali, patitibayin na lang po namin yung pintura na gagamitin dito. So, bali, duko varnish po ang nito. Ang finishing coat. Master Jojo, bagong gupit yun. Sa gilid lang na. Mukhang magpapahaba ng buka. Dito na namin pinababagsak yung mga buhangin. Bali, ang buhangin naman na yan, ang gagamitin na lang dyan. Yung binistay. Yan, bistay na lang. Mas magastos na po sa buhangin kapag ganitong stage na. Kasi yung pino na lang yung kinukuha namin dito. Yan, may paggagamitan pa ng mga hollow blocks kaya meron pa tayo. So gagawa tayo dito ng dirty kitchen counter at saka doon po sa sa loob. Yan. Yan, ito nga po pala nabanggit ko kahapon na baka mabaklas at mabago to. Kasi mababago yung elevation ng flooring. So check natin kung makikip natin siya or bago. So yung sa dumi, wala namang kaso yan. Madali pong linisin yan. Yan o, madali lang pong linisin. Pero yung elevation kasi nito baka mabago. Tapos sa delivery, ayan ang semento. Padagdag pa tayo ng semento rito. Yan, bali dry pack ang method natin. Medyo magastos din po sa semento yon dahil eto, gagamitan natin to ng dry pack sa taas at saka dito. Madami-dami. Dito. Hanggang dun sa dulo. Yan, hanggang dun sa dulo. Kung sa nakikita ko, baka makatatlong batch pa kami ng truck dito or 4. Siguro mga ganun. 3 or 4. Ayan, bali finishing phase na tayo. So halos natapos na yung sa structural natin. So meron na lang konting papalitadahan pa at ayusin kagaya dito. Ayusin, halos tapos na. So dito na papasok yung mga installation. Kagaya po ng ceiling, gate, grills, handrail. So dyan na po yan papasok. Tapos tiling, inumpisa na.
So hindi pa po kami maka-proceed para sa waterproofing ng mga pader. So kailangan po kasi bigyan tayo ng maganda at siguradong weather. Yan lang. Kapag binigyan tayo ng isang linggong sunod-sunod na maganda yung weather, proceed tayo sa sa waterproofing, then plastering. So yung skim coat. So dire-diretso para may protection na yung pader. Ayun mga karaos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin today. So si Anyana na isasama na po natin sa pang-araw-araw na update video natin kasabay sa mga project natin sa Lumina. Kasi sa Lumina halos nabawasan na po yung mga turnover natin. So onti na lang po yung iniikutan natin ngayon dun. Bali ito mga karaos, hanggang dito na lang muna yung vlog natin ngayong araw po ng Sabado. Bali ito nga po pala yung totoong mga nangyayari sa renovation. So kung wala naman po talagang kailangan na pasok, talagang hindi tayo nagpapasok kasi yung mga tinatanggap naman nating kontrata ay naka-budget according sa accomplishment. So kung kailangan na wala tayong pasok, yung ginagawa po natin para maano natin yung budget, mapagkasya natin. Saka syempre sa lagay din ng panahon, minsan pabago-bago, minsan umuulan, minsan hindi. So kailangan na ma-manage din po talaga natin ng maayos. At saka importante yung materials. So kailangan advance tayo. Within 2 to 3 days dapat merong materialis sa site na kahit na umulan may gagawin po sa loob. Ayun po. So kita-kita na lang po ulit for the next video. Ito, paalam po muna. Tara.